Ito na yung tuktok? Ha? Hola, good morning! Mula dito sa Malaga, Espanya. After namin makarating sa tuktok ng Alcazaba, ang next stop namin ay yung susunod na ruins na malapit dito sa Alcazaba de Malaga. Pero bago kami makarating doon, kailangan naming bumaba mula sa tuktok pababa. Yes, kasi walang daan sa taas. So, ang kailangan namin gawin, struggle kami ulit pababa. Lalabas kami ng Alcazaba de Malaga, and then sa gilid ng Alcazaba de Malaga, yun yung way papunta naman ng ruins ng Castillo de Gefral Faro. At yung ticket para sa Castillo at Torre na pupuntahan namin ay dun din mabibili sa Alcazaba, katulad kanina, kung saan kami bumili ng ticket papasok ng Alcazaba. Dalawa kasi yon, pwede kang bumili ng juntos o combine ng Alcazaba tapos dito sa Castillo or Alcazaba lang. Pwede kang mamili. Pagdating kasi ninyo dun sa taas, may nagbabantay doon na hihingin yung inyong ticket papasok ng Castillo. Ngayon, kung wala kayong hawak na ticket, hindi kayo pwedeng pumasok, kailangan yung bumalik pababa. Ngayon, sa mga susunod na buwan o susunod na taon, hindi ko alam kung magbabago yon, kasi ngayon na nagpunta kami, ang ticket na available papasok papunta dito sa Castillo ay dun namin binili sa Alcazaba, juntos ng entrada ng Alcazaba. Kung struggle kanina papuntang Alcazaba de Malaga, yung paakyat nun, mas struggle dito. Kasi sa Alcazaba de Malaga, kahit papano may aakyatan kang hagdan. Pero dito ay wala. So, ang dadaanan mo ay paakyat, pero nakaslant. Sa umpisa, okay pa yung lalakaran mo. Mga ganito, yan. Hindi ka mapapagod kahit papano. Pero, habang paakyat ka, after mo dito sa hagdan na to, paslant na. And then, may part pa na may parang marmol kang dadaanan o lalakaran na kung hindi ka mag-ingat, pwede kang madulas. Ha? Magkano? Parang ano yung view ko. Kasi ang ganda ng view namin. Ayun o. Yun yung view namin. So, buti na lang. Although malapit na kami sa tuktok, nakakita kami ng ganitong steps kung saan pwede kami mag-sit down at mag-rest. Tapos habang nag-rest kami, ang view namin yan. Yan ang view namin. Tapos, mahirap lang talagang umakyat. I think mas mahirap bumaba. Kasi hindi nga siya stairs. Paslant yung dadaanan mo. Pasigsag siya mula sa baba. Paakyat. Yan, ganyan. O, teka lang, 15 minutes. Bago natin ituloy. Mas mahirap bumaba. Good luck sa amin mamaya. Ayan, ang ganda nung ano. Tapos may yate doon sa gitna. Kitang-kita mo yung buong pier. Yan yung pier, no? Yung pinuntahan namin nung Tuesday. And now, ito naman yung part na akala ko malapit na kami sa tuktok. Pero hindi pa pala, may taas pa pala kaming aakyatin. Oo. Doon tayo ng Martes. Ayan! Sa wakas. Oo. Narating din namin yung tuktok. Ah, meron pa! Doon pa pala. Hindi pa ito yung pinakataas ng pupuntahan namin kasi meron pa talagang pinakataas pala. Akala ko ito na. Pero, nag-e-enjoy na ako sa view na nakikita ko. So, nagpahinga lang kami ng konti dito and then saka namin tinuloy yung pag-akyat. And then, ito naman yung part na nakalagpas na kami ng entrance. Papasok na to dun sa pinakatuktok.
Ibig sabihin may mga paakyat pa dito sa part na to. And then dito rin sa part na to, may bar dito just in case gusto mo ng refreshment. Dito yon. Pagpasensyahan nyo na kung parang may naririnig kayong buzzing sound kasi yun yung fan na hawak ko. Rinig na rinig talaga siya. Nakalimutan ko kasi yung mic na dala ko. Hindi ko siya nalagay kasi kung dala ko yun at gamit ko siya ngayon, hindi nyo maririnig yung buzzing sound na yan. Pero yun nga, hindi pwedeng hindi ako gumamit ng fan kasi mainit. So pagpasensyahan nyo na kung may naririnig kayong buzzing sound. According to history, ang Castillo de Gibralfaro ay isang another historic fortress in Malaga, built in the 14th century during the Nasrid period to strengthen the city's defenses and protect the Alcazaba below. And as you can see, may mga old stone, walls, towers, and ruins pa rin na preserved hanggang ngayon. Kahit may parts na wasak na, because of centuries of history, makikita mo pa rin kung gaano ka-strategic yung location ng castle. And from here, sobrang ganda ng view overlooking Malaga, the port, and the Mediterranean Sea. Kaya hindi lang siya important for defense before, but today, one of the best viewpoints din siya sa city. And honestly, yung view from up here, worth it yung pag-akyat mo. So, pababa na kami nito, pero nakita naman itong bus stop. So, meron palang bus na dumadaan o umaakyat sa tuktok at bumababa din. Pero, nag-antay kami niyan. Sinubukan namin, pero isang oras bago dumating yung bus, kaya tsinaga na lang namin yung pababa. And then, yung nasa baba na kami, saka kami nagpahinga at kumain o nagmerienda ng time na yan kasi sobrang init talaga sa labas at hinihingal ako ng time na yan. And then last na pinuntahan namin since may oras pa ay etong Calle Lario. So dito talaga kami nagtagal at dito rin namin in-end yung journey namin ng araw na yan. Bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gadang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego! Kaya mahal.